25,000. At kasama po yung mga tools na gagamitin to fix their house. Partnership sila ang gagawa ng bahay at nandito kami to augment, to support them para magtulungan kaming maayos ang bahay. Sadya po naman, yung 25 nung amin pong i-monitor, hindi ho talaga kaya pa. At talaga ho namang nakatabla nga, parang kaya pa rin liparin. So naayos lang ang itsura, pero kung pag-uusapan ang tibay, sadyang hindi pa rin po matibay. Ano po yung inobasyon, interventions, dinagdagan po namin ang budget as per datos ito ho ng CBMS. Hindi kami nag-iimbento, walang kinakampihang bayan, kundi nakarecord sa aming PDRIMC, nakarecord po sa aming CBMS or Community-Based Monitoring Survey na ito ang mga nangangailangan. From 25, ginawa po naming 50 para maging bato na. At semento yung bahay naman, kahit ilang square meters lang yung bahay, at least matibay-tibay. Ginawa ho namin 50,000. Ganon din po, may food for work at meron din pong partnership. So, naitayo po yung bahay. Nung akin naman pong makita, ay sadya naman po'y maayos na yung bahay. At bato na at mukhang matatag na, kaya nang humarap sa bagyo. Kaya lang, pagpasok ko naman ng bahay, ang nakita ko po'y puro hollow blocks. Ang ibig sabihin, kinukulang pa rin sa pintura para magkaroon naman isang dignified na pamumuhay ang mga taong ito. Hanggang ginawa na po namin yung 50, 60. And then from 60, nakita naman po namin, pinasyalan namin yung aming mga bahay na pinatay yung tinatawag namin sa programang Balay. Pagdating po 60 ay talagang maayos na. Ngunit, ito ho yung innovasyon at intervention. Nabigyan nga ng bahay, wala naman trabaho yung nakatira. Meron naman po kaming livelihood under our cooperative department, individual livelihood under Ate Celia sa cooperative. Meron kaming programa, ba't hindi natin idikit? Tama. Nabigyan na ng bahay, naging maayos naman at dignified na yung pamilya, baka may livelihood program naman kami, idikit na natin doon na sa ganun naman magtuloy-tuloy na yung improvement ng buhay ng tao o ng pamilya. Tama po. At pagdating po namin doon, binisita, sadya na may kaganda ng bahay at may pintura na. At nakita namin yung mga baboy. Nalaman po namin, pagbisita, walang palikuran. So, meron din po sa health, under kay doktora, namimigay din po kami ng mga toilet. Meron po kaming toilet bowl, pinamimigay. Para iibigay ko lang pong ehemplo, hindi madali, pero we need some improvement, innovations, and interventions. Nang migay ng toilet bowl, pagpa-check ko po, hala, nasa bahay pa rin yung toilet bowl. Sabi ko, bakit ho ganyan? Kaya ho binigay sa inyo yan para maikabit na. Ay wala ho kaming simento, walang hollow blocks, walang buhangin at bato. Paano namin gagawin yan? Anong ginawa namin? Under our health department, meron kaming mga budget for, doktora? Yung sa toilets natin is under what budget? Toilet package natin. Yeah. Anong budget nga ito? Yung sa, I'm sorry, I forgot. But anyway, sorry, doktora. Sa health po meron. So, anong ginawa namin? Dinikit-dikit na namin. May bahay kayo, through our health department, maglalagay na ng palikuran. Through our cooperative department, maglagay na rin tayo ng pangkabuhayan. So, at least nabubuo ang tulong sa atin pong mga mamamayan. Ito po yung sinasabi ko na kumisan may mga loopholes pa, and yet, itong aming last term, nakikita namin anong improvement ang pwede pang magawa sa kabuhayan po ng mga mamamayang Batanggenyo. Again, so we are all here, and may I take this opportunity to thank our Sangguniang Panglalawigan, headed of course ang ama ng Sanggunian, Vice Governor Mark Leviste, ang mga iginagalang ko pong bukal na nandito po sa inyong harapan, na to the last single centavo na ilalabas po ng ating provincial government para matulungan at masolusyonan ang problema ng mga kababayan nating Batanggenyo, hindi ko ito mailalabas kung hindi po ako natutulungan at ipinapasa ang pondong ito ng Sangguniang Panglalawigan. Kaya I am proud to say, one thing I can brag about is the teamwork that we have here in the provincial government. And that is the teamwork of the executive, local chief executive, and our legislative. Plus the help, of course, of all my department heads and all the employees, of course, of the provincial government. So, I am proud to say, if we are doing very good, if we are getting positive feedbacks with our services, I am
proud to say it is not only because of the governor, it is because we have teamwork in the province of Batangas. So sa inyo pong lahat, magtulungan tayo. We will do our share, but you have to do your share too, because each and every one of us has a responsibility. So pagpatuloy natin ito para makinabang ng mabuti ang Batanggenyo at nang maipagmalaki natin ang lalawigan ng Batangas at tayo ang maging #1 province in the Philippines. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito sa ating mahal na gobernador. Napakabilis po ng kanyang aksyon nang sabihin natin sa kanya na oras na para kayo'y magpakita uli sa amin sa Batangas ay kaagad na ginawa niya ang schedule na ito. Salamat po, mahal na gobernador. And salamat din sa ating vice governor na nung wala ang ating governor ay mabilis ding pinuntahan kami sa ating studio at kami ay kinausap. Maraming salamat po, vice governor. Gayon din po sa ating provincial administrator, attorney Monte Alto, at siya po ang sinusundan nating guest. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Engineer, ito ay simula pa lamang. Pero mukhang talagang lahat ay magilas na at gustong-gusto nang magtanong sa ating mahal na governor. Pakilala mo na, Engineer, kung sino ang unang magtatanong. Ibinibigay ko po ang mic sa kaunahon-ahang magtatanong si Brigadier General Rolando Hongco, susundan ni Dr. Jess Medina at ni Colonel Villarreal at ni Captain ng 748 Combat Group. Magandang hapon po sa inyo, ma'am, sa inyong board members, sa lahat po na narito. Kanina po, ang aking tanong ay spontaneous po ito kasi this is not in line about the armed forces. Pero ito pong katanungan, napansin ko kanina, pinapaganda na ho yung kalsada natin. Nagiging 2 lanes na po. But the recent experience ko po sa pag-travel sa Philippines, ang airport po natin sa Manila, kuminsan 2 hours na po kami on the ground, hindi pa nakaka-take off. Yung mga trucks po sa South Harbor, nagkakaroon ng truck ban, napipending yung mga goods. Ang Batangas po ay napakaganda, may natural features na kung saan napakaganda nating port. Meron tayong mga lugar na pwedeng gawing airport, alternative sa Manila. Meron po ba tayong programa para sa short term, medium term, or long term para ho lahat ng mga ito ay matugunan natin kasi po yung mga goods and services, yung mga tourists natin papunta ng Southern Philippines, especially Bicol, Cavite, Samar, Leyte, ang gateway po Batangas. Meron po ba tayong program to absorb ito pong influx ng ating tourists at business prospectors dito sa ating part ng ating province? If I'm not mistaken po, a month ago or 2 months ago, ay nakausap ko po yung association of, I just want to make sure, Mayor Vic, andyan ba si Mayor, association, ito po, ano po yung, Mayor Vic, please help me elaborate on this. Yung kausap natin, yung association ng sa PPA, sa ating pong port, ito po yung grupo ng mga investors na sila po ngayon ang nandun po sa Port ng Manila. Na alam po natin ang sitwasyon ngayon. Tama po ba? Truly congested na po yon, and then with all the truck ban, talagang kahit paano'y affected sila. And I'm sure sila po lahat ay aware with the situation of our port here sa atin po sa Batangas City. Na ang na-utilize lang natin is 4-5%. And sayang naman po kasi itong malaki ang future. Tama. Pero if I'm not mistaken, meron pa hong dapat linisin at ayusin regarding dito sa port sa Batangas. But anyway, ang association pong ito, Mayor Vic, please, kindly elaborate on this, yung grupo ng association ng mga investors. Thank you, Governor. Magandang hapon If po I sa may, inyo. with due respect. Ito po yung Port Users Association of the Philippines na kung saan ito po ang gumagamit ng lahat ng area ng ating port sa Manila, na kung saan sila po by next year, dahil doon sa truck ban sa Manila, ay lilipat po lahat dito sa ating Port of Batangas. At kaugnay po niya, kaya nga po inihahanda na rin yung mga daraanan dahil ang ating ang capacity po ng ating Port of Batangas is 300,000 TEUs, total equivalent units. Ibig sabihin ay
yun po ang kakayahan ng ating Port of Batangas at tinataya pong 60% ng ginagamit sa Metro Manila ay lilipat po rito sa atin sa lalawigan. Kaya yung po Port Users Association na mula sa iba't ibang sektor ay nakipag-dialogo po sa gobernador para po hingin din yung assistance ng provincial government sa kanilang pagpasok po dito sa lalawigan. Also, sir, if I may add, isang malaking plus factor po kasi natin yung access. We know very well itong ating Startol. Ongoing na po yung left side. So, it's a 20-kilometer na paglabas mo po talaga ay Batangas City na. So, malaking tulong po ito para po sa ating mga investors o po pwedeng gumamit po ng ating port. And then, if I may, Bokal Kaloy, may gustong i-add si Bokal Kaloy sa isa ho sa plano at napag-uusapan regarding po dito sa atin sa Batangas Port. Thank you, Governor. Last night po, I had this discussion with the General Manager ng Philippine National Railways, si taga rito po sa Batangas, si GM Alan Dilay. We just want to say thank you and very thankful to Senator Recto in sponsoring the extension of the PNR franchise. Ang PNR po ay supposedly po ay magtatapos po yung 50-year franchise this June of 2014. Due to the urgent request at nagkaroon po kami ng malalim na ugnayan ni Senator Recto at ng General Manager, si Senator Recto po ay inisponsoran ang extension ng franchise for another 50 years. Meaning, General, originally, ang budget po ng PNR is 1.5 billion. The Senator himself requested for a 50 billion budget. God willing, parang mabibigyan halos yata kalahati. The main purpose of that, General, sa ating mga kaibigan, is to harmonize economic activity, ay mass transport system, ay railway system, ay para po mapabilis ang economic activity ng mga would-be investor, lalo tigit din sa lalawigan ng Batangas. That is because of Senator Ralph Recto. Palakpan po natin Senator Ralph Recto. Sir, lastly, we've shared something about our short, medium, and long-term projects para po sa ating lalawigan ng Batangas. So, let's just hope for positive results. Yes, sir. May isang question pa, ma'am. 12 years po kasi akong instructor pilot sa Fernando Air Base. So, marami na pong beses na sinasabi na ang airbase daw po ay pwedeng gawing alternative na airport. Para sa mga kaalaman din po ng mga kasama natin sa Air Force, kung meron po ba talagang plano rito na gawing alternative airport or joint use for our Air Force. Thank you po. Yes, sir. You know, mayor pa po ako'y pinag-usapan na yan at nilatag na po yan sa lamesa ko nung mayor pa po ako ng Lipa. Actually, we can accommodate po pag naayos natin sana po, pwedeng i-consider po yung Fernando Air Base. But the last report that I got, bago po natapos yung aking term, kaya hindi pa magkatapos po sa pagpaplano na sana ay magawa rin po nilang parang international airport, ang Fernando Air Base, ay may problema po sa kalye. Hindi lamang doon sa runway ng eroplano, kundi mismo sa kalye, kung just in case maging international airport, can we accommodate yun pong klase na kalye na meron po sa lungsod ng Lipa. If I remember right, that was the last talk that we had. Kaya nagkakaproblema at hindi po mabigyan ng go signal na po pwedeng magawa na sanang international airport yung ating Fernando Air Base. But since then, wala pa po akong narinig up to this time except pwedeng i-consider. But the thing is, may mga problema pa pagdating po sa klase ng roads. Pangangailangan po na kalye, nakakailanganin po ng isang international airport. So, thank you very much, sir. Thank you. Okay, and thank you, ma'am. Maraming salamat po. But bago natin ipagpatuloy ang mga pagtatanong, nais nating batiin si Mr. Tony Reyes ng Startol Corporation. Magandang hapon. Nandito rin po ang Barangay Captain ng Balintawak, Lipa City, si Captain Lito Pagkaliwagan, at Talisay, Lipa City, si Barangay Captain Leonardo Novicio. Maraming salamat po. Sasamantalahin ko na rin, nais kong ipaabot sa ating Governor ang pasabi ng ating kakarding na disinsanay kasama natin dito. Ito po'y dati ninyong nakalaban sa pagiging mayor sa Lipa.
pinasasabi niya na buo ang kanilang suporta sa inyo at sila'y saludo sa inyo. Salamat po, Kakarding. Salamat po. I'm still waiting again sa everyday po pinadadala na ko niyang words of wisdom. Balik mo uli, Kakarding. Salamat po. At pagkakataon pong ito'y nais kong ipaalam sa ating mga kababayan na itong ating si Colonel James Molina ay siyang initial na nagbigay ng pangalan sa ating usapang pangkapayapaan, usapang kaunlaran. At ang nagyaya naman dito sa amin ay si Colonel Jerry Zamudio na hindi natin makasama sapagkat siya ngayon ay masyadong abala sa final leg ng kanyang Masters in National Security Administration course. So, siguro po pwede na magtanong si Dr. Jess. Magandang hapon po, ma'am. Doc Jess po. So, babalik po naman tayo sa lagi ho namin paborito, ang layer industry. Na alam naman po natin na ito ang egg basket ng Pilipinas. Paano ho kaya natin matutulungan at mabibigyan pa ng suporta sa tourism to jive with our layer industry? The mere fact po na itinuturing po natin na egg capital po ang ating lalawigan ng Batangas, egg capital of the Philippines, tama? And that is our Batangas province. Alam nyo ho, kanina I've made mention about enhancing and doing some innovations with our projects. Tama po ba? And programs. And sa HEARTS-T stands for Tourism and Technology. In fact, recently lang, they had a meeting po with mga resorts owner. Para yung mga resorts owner natin dito, kasi sa Batangas parang individual. Hiwa-hiwalay sila kanya-kanya. Inutusan po namin